latest weather bulletin. Aalamin natin live mula sa Pag-asa. Klase mula preschool hanggang high school sa buong Metro Manila at iba pang lalawigan, suspendido ngayong araw. Isang tourist bus sa Australia biglang nagriyap sa gitna ng kalsada. At mister ni Camille Prats inilibig na ngayong araw. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga. Narito na po ang mga unang balita. Patuloy po nakatutok ang puwersa ng GMA News and Public Affairs para ibigay sa inyong pinakasariwang balita ukol sa Bagyong Pedring. Nagbabantay sa Isabela si Salima Refran. Si Oscar Oida magbibigay naman ng weather bulletin ukol pa rin sa Bagyong Pedring mula sa punong tanggapan ng Pag-asa. Si Tricia Zafra nasa Malabon. At samantala, makikita nyo naman po ang kuha na aming traffic camera ng isang truck na tumagilid sa EDSA Kamuning Flyover. Magdamag na binantayan ng lokal na pamahalaan ng Isabela ang sitwasyon sa probinsya. Dama na ang pagsig ng Bagyong Pedring sa ilang lugar doon. At may live report po si Salima Refran. Salima. Magdamag na binayo ng malakas na hangin at ulan ng Bagyong Pedring ang probinsya ng Isabela at mabuti na lamang handa ang mga residente. Malakas na ulan at desididong bugso ng hangin. Ito ang dalang lakas ng Bagyong Pedring para sa Isabela na nasa signal number 3 na. Ang mga residente maagang nagsitulog. Ang resulta, malagos na kabayanan. Pero ang ilang residente, mas piniling isakripisyo ang tulog para bantayan ang lugar. Ang mga taga-barangay Agasyan, walang tulugan para magbantay laban sa baha. Tinatawag po na Agasyan Island itong baryo namin dulot ng matinding baha po. Nagiging isla po itong baryo namin dahil umaapaw po ang tubig dito sa aming baryo. Hindi na kami matutulog, ma'am, dahil inaabangan namin yung darating na bagyong Pedring, ma'am. Igan, buong magdamag ding nagbantay ang mga kawani ng PDRRMC. Ipinagpapasalamat nilang walang naiulat na anumang pagbaha o insidenteng kinakailangan ng rescue sa magdamag. Samantala, simula kaninang hating gabi, wala ng kuryente sa ilang bahagi ng Isabela. Nawala raw kasi ang serbisyo ng Iselco o Isabela Electric Cooperative dahil sa gupit yan ng bagyo. At katunayan dito sa ating kinatatayuan sa Kapitolyo ng Isabela, wala pa rin kuryente. At Igan, sa ngayon, napakalakas na hangin ang bumabayo sa Isabela. Yan ang unang balita mula dito sa Isabela. Igan? Maraming salamat sa Salima Refran. Nag-uulat live mula sa Isabela. Kahit normal na para sa mga taga-Malabon ang pagbasa sa kanilang lugar, naka-alerto pa rin ang mga residente sa biglang pagtaas ng tubig. Kung hindi po titigil, ang pag-ulan na sasabihin pa ng high tide. At mula sa Malabon, may live report si Tricia Zafra. Tricia? Igan, sa mga oras na ito, ambon na lamang yung nararanasan natin dito sa Malabon. Gayunman, naka-alerto pa rin yung mga tao rito, pati na yung mga rescue units sakaling lumakas muli ang pag-ulan. Ang Malabon nga ang isa sa mga lungsod dito sa Metro Manila na nasa listahan ng mga binabaha sa tuwing ganito ang panahon. At dahil nga signal number 2 tayo ngayon, isa itong Malabon sa mga pinarwisyo ng pagbaha dulot ng pag-uulan sa Metro Manila mula pa kagabi. Muli na naman binaha ang ilang kalye sa Malabon, bunsod ng Bagyong Pedring. Natakpan ng gutter level na tubig ang kahabaan ng Governor Pascual Street sa Barangay Catmon, pati na ang sitio sa East. Maging ang police station sa Malabon, nagmukhang footbath dahil sa naipong tubig dito matapos bumaha. Hindi man inulan magdamag, buong gabi namang umihip ang malakas na hangin. Bandang 1:30 ng madaling araw sa muling bumuhos ang ulan. Binahaman Igan, hindi naman gaanong napuruhan itong lungsod, walang ulat ng mga nasugatan o nasawi o napinsalang mga ari-arian. Sa ulat ng Office of Civil Defense NCR, 2 to 5 inches na lalim ng baha lamang ang naitala rito sa Malabon, partikular na sa Barangay Catmon, at wala rin kinailangang evacuate. Ang ibang bahagi naman ng Camanava area tulad ng Caloocan, Valenzuela at Navotas, walang naitalang pagbaha ang Office of Civil Defense NCR. Pero Igan, ayon sa Pag-asa, kailangan maging alerto ng mga residente rito dahil mamayang 9:46 ng umaga
ay magkakaroon ng high tide at tataas ang tubig ng 1.03 meters. At ito raw ang magdudulot ng pagbaha dito sa area at inaasahan tataas ng husto ang tubig lalo na kung sasabayan pa yan ng ulan dala ng bagyo. Kaya paalala nila sa publiko maging alerto sa mga abiso at anunsyo ng mga otoridad lalo na igan matagal-tagal daw o ilang oras ding iindahin yan ng mga residente rito dahil inaasahan mga alas 4 pa ng hapon magkakaroon ng low tide. Kaya makinig daw dapat ang mga residente sa mga abiso, sa bagyo, sa mga pagbaha at kung mga may gagawing kailangang paglilikas. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nag-uulat po live mula sa Malabon. At para naman sa latest sa lakas at lokasyon ng Bagyong Pedring, may live report si Oscar Oida mula sa punong tanggapan ng Pag-asa. Oscar? Yes, Connie, base sa pinakauling weather bulletin ng Pag-asa, naglandfall na nga ang Bagyong Pedring pasado alas 4 kaninang madaling araw sa boundary ng Isabela at Aurora. Umaabot ang lakas ng Bagyong Pedring, maximum wind nito sa 140 kilometers per hour at bahagyang bumilis sa 19 kilometers per hour. Pero dahil tumama na siya sa lupa, inaasahang hindi na lalakas itong si Bagyong Pedring. Sa halip ay patuloy na hihina. Pero babala ng Pag-asa, ngayon pa lang inaasahan ang malakas na pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila dahil ngayon pa lang hahatakin ng Bagyong Pedring ang habagat. Ang dalang ulan nito sa mga apektadong lugar ay moderate to heavy rain sa abot ng 15 to 25 millimeters per hour yung ulan. Sa Metro Manila naman nanatiling signal number 2 ang bagyo. At gaya na sabi natin kanina, ngayon pa lang magsimulang hatakin ng Bagyong Pedring ang habagat kung kaya't asahan dito sa Metro Manila na lalakas ang pag-ulan sa buong maghapon. Ang inaasahan natin ay 10 to 15 millimeters per hour na pag-ulan. Pabugso-bugsong hangin at maulan dahil nga na rin sa hanging habagat at Pedring. Samantala wala na raw silang nakikitang dahilan o inaasang tsansa na tumaas pa ang bagyo o itaas pa ang alarma ng bagyo sa signal number 3. Samantala ang mga dam naman sa bansa ay nanatiling nasa normal na level. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat mula sa Pag-asa. Samantala, sa atin naman pong update ukol doon sa nangyaring aksidente dyan sa may EDSA Kamuning flyover, makikita po natin na naitayo na, naibangon na itong truck na kani-kanina lamang ho ay tumagilid dyan sa may EDSA Kamuning flyover. At atin pong nakikita na ito ho ay hihilahin na rin ng mga tow trucks, papaalis po dyan sa may southbound lane ng EDSA Kamuning flyover. At kukuha pa rin po tayo ng iba pang detalye ukol dyan maya-maya lamang. Samantala, sa Marikina naman, patuloy pa rin pong binabantayan ang level ng tubig sa Marikina River. At may live report doon si Dano Tingtungko. Dano? Connie, matapos ang saglitang alagwa kagabi, ay nanumbalik muli at ramdam natin sa mga oras na ito ang malakas na bugso ng ulan at malalakas na hangin dito sa Marikina, partikular dito sa ating kinatatayuan malapit sa Marikina River. At kasabay naman yan ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River na sa ngayon ay nasa 15.5 meters na. Bandang 1:30 na madaling araw sa impormasyon ng Marikina Rescue, pumalo sa 15 meters ang level ng tubig sa Marikina. Epekto nito ang paglubog ng mababang bahagi ng Marikina River Park. Kasabay naman yan ang malakas na pag-agos ng tubig sa ilog. Nadadaanan pa naman ang paikot na daan sa ilalim ng tulay pero para makasiguro nilagyan na ng mga barikada ang daan para di na makapasok pa ang mga sasakyan dito. Ditong medyo tumila naman, hindi na siya masyadong tataas. Kaya lang, pag talagang malakas ang ulan sa itaas at malakas din ang ulan dito sa Marikina, mabilis siya talagang tataas. Connie, sa mga nakatira dito sa Marikina, ang ibig sabihin ng 15.5 meters ay tumunog na ang unang sirena kasabay ng pagpalo sa 15-meter level ng tubig sa ilog ng Marikina. Muling tutunog ang sirenas ng paghahanda sa sandaling pumalo sa 16 meters ang tubig. At kapag umabot na sa 17 meters ang level ng tubig, ay magpapatupad na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan, partikular sa mga nakatira malapit sa ilog. Ganito rin ang mangyayari